Okay, mga kaibigan, another video. Ito ay episode 27 at nakapaloob dito ang mga kaganapan uli dito sa ating probinsya, the province, na halo-halo. May pagkuha ng mangga tungkol doon sa mga halaman, taluyot, pechay, at kung ano-ano pa. Kasama na ang mga manok na sasabungin at saka mga itik. At ang kapaligiran dito sa ating probinsya. Okay, panoorin ninyo mga kaibigan. Ang mga itik, medyo malalaki na. Ito yung 5 na ano na ito, mga kulang na 3 linggo. Medyo malalaki na siya. Yan ang itik. Pinakakain ko ng talbos ng dahon ng ng petsa tsaka ano yun. Kung tawagin sa amin itabtabukol. Yan. At ito naman yung 4 na medyo malalaki na. Ayan. Siguro mga 2 buwan lang to, pwede nang katayin yan. Medyo malalaki na. At ginawan ko ng ano nila dito sa sapa. Ayan. Ng kulungan nila na may net. At pwedeng maligo sila. Ayun. Pwedeng kung ayaw nilang maligo, aahon sila at dyan na sila. Hindi na sila dyan aalis. Kasi mahirap na nakakawala. Maraming nawawalang mga hayop dito rin eh. Hindi malaman kung saan napupunta. Maganda kung nakakulong lang na ganyan. At dito naman, ito yung tanim ko na mga 5 buwan na ito na itanim, itong dragon fruit. At ayan, nakasalukuyan ko yan at dinidiligan ko yan para lumaki siya. Matagal bago pakinabangan ng dragon fruit. Kaya itong pinaglagyan ko dito, yung puno ng ipil-ipil yan na patay na. Pero matagal yan bago mawala. Ang kailangan kasi ng dragon fruit ay, ang gagapangan niya ay, kung pwede, yung gagawa ka ng posting semento. Diyan sa gagapang pataas. Matagal kasi ang buhay ng dragon fruit. Tuloy-tuloy. Tapos ito dito, ito kalamansi. At nagbubusil na siya. Maraming bulaklak. Hanggang doon sa taas. Ayan. May mga busil na yung naunang mga bulaklak. Kagaya niya, no? Ito, magtutuloy na yan. May mga busil na siya at dadami ang bunga nito. Kasi malaki-laki na rin ito kalamansi na ito. Matangkad siya, hindi yung masanga na mababa. Matangkad. Bali siguro mga mahigit 10 feet ang taas niya. So ito, dito nagtanim ako ng kamoting kahoy. Yung kamoting kahoy o tinatawag na balinghoy. Kahit na lagyan mo ng harang na tulos-tulos, naabot pa rin ng mga hayop. Itik ang kumakain dito. At yung gawin na yon, dati nawala ng tubig. At sinira namin itik o bibi, yung mga gabi na yan. Kaya dumalang, napakakapal na dati yan. Pinagpuputol ng bibi yung mga dahon niya, ay yung tangkay. At ngayon, kinulong na nung may-ari yung bibi niya. Kaya yan, nakaka-recover na yung mga gabi. Ayan.
ito, dito. At ito, tanim na ito ay tanim ng aking kapatid yan na nabutan ko. O, ayan, o. Makapal na ito dati, hanggang dito. Nawala na yung mga dito kasi natuyo. Nawalang tubig ang sapat. Sinira ng mga bibi yung mga gabi. So, ganun. At dito, napakahirap magtanim sa gawin ito kasi parang toxic yung lupa. Kailangan i-cure. At ibang diskarte ang dapat na gawin na pagtatanim dyan para tumubo yan. At dito, ayan na yung sapaw. At inisip ko, may alaga kasi akong konting itik. Medyo malalaki na ito. 4 yan. Ginawan ko ng kuluan nila dito at may screen ako nakita dyan. At binako nyo dyan. Yan lang sila. At bibigyan ko na lang sila ng pagkain. Ang inumin ay dyan na sila sa ilog. Maliligo sila dyan. Tapos ganyan. May tanim akong inyog dyan. Baka sakali. Yung talong, hindi pwede sa natutubigang mabuti. Mamamatay. Ay, hayaan mo na sa dyan. At mahirap pag nilipat mo pa, mamamatay lang yan. Ayan, tanim akong nyug dito. Ito, bayabas. Malalaking bayabas yan. At ito'y kamansi. Ayan. Ito'y kawayan na makapal dati. Pinulak ng kapatid ko yan. Pero may tumubong isang ayan na nung nandito ako, nakita ko labong. Pinapuputol nila sa akin para ulamin. Hindi ko pinutol. Pinatubo ko siya. At malaki na hanggang doon. Ayan. At yan, yung isang bayaw ko, binakuran niya dyan. Para yung mga bibi niya at itik, hindi na lumabas papunta rito. O, ayan o. At ito, mayroon akong alagang maliliit pang itik. 5 sila. At yan. O. Nakakatawa ay o. Ito o. What's your name? Are you itik? What's the English of itik? Duck. Duckling. Okay. Yan. Yung itik yan na nangingitlog na hindi marunong maglimlim. At pinawawalan lang yan sa bukid yung mga talagang komersyo ng ganyang na itlog lang kinukuha. Ay nagkanda sira-sira ang bukid dito dahil sa mga itik na galing ng ibang lugar. Karamihan Pampanga at saka Bulacan. Dinadala rito at pinawawalan dyan sa bukid. Lalo na kung mamasa-masa pa yung bukid, maraming makakain ang mga itik kasi. Suso at kung ano-ano mga kulisap. Kaya doon nila nilalagay. Ngayon, naubos na ngayon ang mga laman ng bukid. Kakaunti na lang. At tapos yung kohol, pinapatay yung kohol dito. Yung kohol na native, wala na. Ang kohol na nandito ngayon, yung imelda, yung kumakain ng palay. At yung salbahe, kaya perwisyo o salot. Kaya pinapatay ng mga tao. Kung minsan kumukuha ako basta palabasin mo lang lahat yung kinain niya at pwede nang kainin. Masarap din. Minsan naipakita ko na yun. Okay, ganon. At ito bagong renovation yung ginawa dyan. Hindi ko pa naaayos. Okay, ganyan lang mga kaibigan. Ang uwang o the pupa of the beetles called barairong.
crawling at the tree, bark of the tree. Okay, it's hard to handle. Bubukain niya yung mga daliri mo. Okay. Di uwang. There's a chicken there. He want to grab. Oh, grab. Okay. Nandito tayo sa manggahan. Isang puno ng mangga ito na ito yung pinakadulo ng manggahan na to. At may bunga siya. At kumuha tayo ng ilang piraso. Ito ang kasarapan kasi dito sa mangga na to, yung Indian mango. Pero masarap na Indian mango ito. At wala pa siyang bunot. Ganyan yan ang kasarapan. Sasaw-saw mo sa bagoong. Okay. Ito yung puno niya. Kasi ito doon may manggahan niya. May isang malaki dito na siguro ito yung nauna. Inulak na o pinatay na. Malapit na mabuwal siya. Kaunti na lang natira dun sa kanyang trunk. At mabubuwal na siya. At ito yung mangga na kinuhanan ko. Ayan. Dito sa Coneto ay tanim na sila ng palay rito. Itong bukid na malapit lang ito sa bahay namin. Ayan. Second crop bale. Okay. Kasi itong mangga na to, nagkantahulog na yung mga ibang bungang maliliit. Ang natira na lang meron na marami kasi. Marami. Kaya ito kukuha ka lang naman ng konti. Huwag mo lang dadamihan. Ganyan ang rito. Kasi parang itinanim lang ng basta-basta ito ng hindi pa yung may-ari ng lupa ang nagtanim, di ba? Kaya pwede kang kumuha. Huwag mo lang kukunin lahat. Dito at hanggang doon mga nihahanda para tamnan itong gawin na ito. Banda kasi ng ibaba ito at nahuli silang nagtanim kasi walang tubig. Nauna yung nasa unahan na matataas, nahuli itong baba nito. Hindi maglalaw at tatamnan na rin itong gawin na ito. May-ari. Okay. Ito ang isang pagkain na nakakasabik kainin. Mangga, Indian mango na hindi pa yung, wala pa siyang bunot. Tapos inadtad ko ganyan. Ganon. Tapos kuhain mo ng maliliit. Ito ay yung Indian mango na hindi pa yan, wala pa siyang bunot. So, maasim na maasim ito. So, yan ganyan. Kaya nakakatakam kainin. Natagbo nga ng mangga ngayon dito. Saring mga klase ng mangga. So, yan. Ang diskarte ko dito.
ilalagyan ko siya ng tubig. Yun. At pagkatapos ay lalagyan ko siya ng asin. Tama lang na yung kung ano yung gusto kong lasa. Kung halimbawa ikaw gagawa. Ano lang, huwag masyadong maalat kasi nahihigop yan eh. Ngayon, ibabad mo muna siya ng mga 10 to 15 minutes para yung asim ng mangga ay pumunta dun sa sabaw. At pagkatapos, saka mo na lang siya pagka nababad na ng konti, ayan, pwede mo nang higupin yung sabaw. At napakasarap. Sa akin to, inuulam ko pa kung minsan, ilalagay ko sa kanin. Tapos, may kasamang nakatabing bagoong. Pwedeng bagoong alamang, pwedeng bagoong isda. Isausaw mo lang dun. Kung minsan may kamatis yung bagoong. Wow, ang sarap. At pwede ng ulam. Bali na kayo mga kaibigan, gawin ninyo ito. Subukan nyo itong ginawa ko. At kung gusto mo naman, maghiwa ka ng medyo yung malapad na malalaki. At yun ang isausaw mo sa bagoong isda. Yan ang dating dito sa probinsya na nakakatakam, nakakasabik. At ang mangga, pipitasin mo na lang dyan sa tabi eh. At ang mangga rito, halos nahuhulog lang kumisa pag hinog na. Hindi nakukuha lahat. Nahuhulog na lang na. Okay. At ito, kukuha tayo ng kuhol dito sa bagong tanim na mga palay. Ayan siya. Kaya lang, umulot. Masarap tong kuhol na to. At kasarapan yung laki niya. Hindi ganong malalaki. Itong masarap na klase ng kuhol. Marami. Magtaga ka lang na mamulot. Pinapatay itong kuhol na ito kasi kumakain ng palay. Kaya inisprayan ko minsan ng mga gamot na pampatay ng kuhol. Bago sila mag-spray, kumuha ka na para walang gamot na mamaya makain mo pa yung in-spray. Oh. Sarap ito, haluan mo ng papaya. Gusto pa ng may-ari na makuha yung mga kuhol dito kasi naninira nga palay. Kakain nila yung dahon ng palay. Kung gusto mo to, ihaya sa bukid to. Ulam.
Ewan kung bakit hindi maubos tong mga kuhol na to. Yung iba kasi nasa ilalim ng lupa. At mag-spray ka, hindi sila lumalabas doon. Alam nila na may spray. At hibernate muna sila. Pag nawala na yung bisa ng spray, naamoy nila eh. Yung gabot. Saka sila lalabas. Mga hayop, matatalino o mga lahat. Kanya-kanyang diskarte para mabuhay. The way of life. Kahit ang tao, maraming mga sagabal sa kanyang buhay. Pero kanya-kanya diskarte para makakalukot, mabuhay, matira matibay. Naubo ako eh. Malamig dito. Kami na ang probinsya namin eh. Sobrang lamig. Lahat madaling araw. Okay. Marami na ako nakuha. So, yan mga kaibigan. Yan, nakuha kong kuhol. At madadagdagan ko pa habang naglalakad pa uwi sa amin. Okay? At nandito yung apat na medyo malalaki na. At ang bilis lumaki. Bibiglayan ko sila ng pagkain. Ayan. Para nabuksan nila itong ginawa kong net na ito. Babaguhin ko ulit. Itong pulungan nila. At pati yung maliliit, isama ko na rin dito. Paluluwakin ko ito hanggang dyan sa sapa kasi yan. May harang nang ginawa yung kapatid ko doon. At wala nang makakalabas doon. Yung mga bibi niya at saka mga itik ay nandun, nakapera na. Ay, hindi na makakapunta rito. So babaguhin ko ito. Para maluwag na itong anuhan nitong mga itik ko rin na to. Mas mabulas ang paglaki nila. Medyo ayusin ko pa ng konti ito. Ang paglilinis sa kuhol. Ganun lang yan. Hanggang sa medyo wala yung kasi ito medyo maitim to. Pagka ginanon mo, puputi siya ng konti. Yan, hindi pa eksakto ang kanyan. Ikalan lang para sabihin bago ulit siya na palalabasin pa natin yung kanyang kinain. Ganon. Tapos, kalahating araw pa, pwede nang magluto. Hapon pa na kuha ito, halos sa 24 hours na siyang nakaganyan. 24 hours at mga 10 to 12 hours pa. At pwede nang kuha yan. Iluto. Ulam. Dagdagan lang ng konting tubig siya. At
tatakpan mo na siya. Ganun. Takpan mo siya. Yan, takpan mo siya ng ganyan para hindi siya lumabas. Diyan, sa kanyang gagapang kasi yan. Kailangan mabigat. Okay? At tingnan natin dito sa manukan ng ating utol o kapatid. Ayan siya. Yung mga mga matataas na klaseng mga manok. Ayan. Ayan pa. Ayun yung purong puti. May konting halong itim. At ito yung pinakamatanda sa lahat. Ayun yung tuka niya. May hati doon sa gitna ng tuka. Ayan siya. Napakagandang manok. Marami pa rin sa kulungan doon. Ito nakakulong yung iba. Yan. Kulong sila dyan. Lahat. At ayun. Yung isa dito. Yan. At pagka medyo inaarawan, dito yun nilalagay. Sa ground na ito, kaya iniwan ko ito, hindi ko tinamnan para bilaran ng mga manok. Ayun yung bulik. Yan. Pakaganda ng mga manok na ito. At lahi ng mga mananalo, nag-champion ang mga lahi nito. Okay. Ito ang kaganapan sa aking taniman. At ito ang saluyot. Makaganda. Kapal-kapal na. Ayan. Andun. Ito, nahuling na itanim to. Kasi ang tinanim ko dyan, sibuyas. Kinain ng manok eh. So, nahuli ngayon yung saluyot na yan. Pinalitan ko na saluyot. Kaya yan, maliliit pa siya. At yan, oh. Ganda. Saluyot. Yan. Makarami. Yan. Dito, at ito, yung may mga okra akong isiningit dito. Kasi may nakatanim dito ng talong na kaya sinamahan ko na lang para hindi sayang yung pwesto. Ito, yung pechay na tinanim ko, 8 plat to. Gandun. Ang gaganda na, oh. Ilang araw lang ito, pwede nang, bali, wala pa 1 linggo ito na itatanim eh. Ganyan na itsura. Oh. Kaya lang, merong kaunting sira. Merong kulisap na kumakain dito. At hindi pa tag-tempo ng pechay. Gandun yan. Bahala na lang kung ano yung makalusot. Ayan. Ito yung kamutihan ko. Na isa. At ito, kaya ako tinakpan. Bagong tanim na siling labuyo yan. At ayan, yan yung kamote. Ang kapal-kapal na dahil sagana na sa tubig. Sinasabuyan ko ng balde-balding tubig. Yan. At ito, saluyot. Ito, naanihan ko na to eh. 3 plat. At nakinabangan natin na yan. At yung mga naiwan ay may mga buto.
At dyan tayo kukuha uli ng kwan. Pagka natuyo yan, tumigas na yung mga buto, ayan, pwede na namang manguha dyan at itatanim uli. Ganun lang yan. Para hindi na mawala yung tanim na saluyot dito. Dahil ito lang ang hindi kinakain ng mga manok. Ayaw yata ng mga manok. Ito, yung tira ng mga manok na hindi lagi kong binabantayan para hindi kainin ng malalaki na. Sana napakarami yan. Kinain ng manok. Ito, nasa lilim to kaya ganyan. Ang pechay pag nalililiman, hindi maganda ang tubo. Kaya ganyan siya. Pero okay lang yan. May ipakarsot. Ayan yung saluyot. Ganda-ganda. Ayun. Marami yan. Mga saluyot. At yan ang isa na pwedeng katamihin ng padamihin. At ito, bago kong tanim itong sili rito. Siling labuyo rin. Baka sakaling makalusot. Nasa tabi siya nung medyo nauna lang tinanim ko ng mga siling labuyo rin. O, yung Taiwan na labuyo ito, yung labuyong maanghang na malalaki. Ayan siya. O. At namumulaklak na. May bunga na nga yung iba. Mamumunga na siya. Naobserbahan ko sa siling ganito pala. Matagal ang buhay. At bunga lang siya ng bunga. Tuloy-tuloy. Ayun o. May bunga siya. Kahit maliit pa. Ayan. May mga bunga na. So, pakikinabangan ko na itong ayan o. Mga bunga na. At pagka marami na yan, 4 kilo. Kung magkano 4 kilo, bibenta natin. Ayan. O. At dito, sa pinakagilid niya, balinghoy ito. O yung tinatawag na kamuting kahoy. Ayan. Ayan mga talong na mga yan, maliliit. Talagang bansot pag ganitong tagaraw. Kaya yan, ganyan siya. Pero okay lang. Ang importante, buhay pa siya at baka sakaling makarecover pag nadiligan ng nadiligan. Ito, medyo malalaki ng konti yung mga talong. So, ayan. At ito yung isa na kaya ako binakurang ganyan. Sakaling may makalusot sa sibuyas. Inan yung dahon ng sibuyas, so putol-putol. Wala na. At ito yung 1 ball. Wala rin, ilan na lang natira. Kaya binakuran ko baka sakaling may ano yan, kulambo. At ayan, mga tanim na balinghoy. Mga talong na halo-halo na sila dyan. O ayan o, may naunang konting sili kung tinanim. Siling labuyo. Ang lalaki ng bunga o. Ito, may tanim na naman ako siling labuyo dyan. Yung mga naunang bunga kasi, kinuha ko, pinatuyo ko, tinanim ko na. Pinunla ko na. At siya na yan. Yung kanya. Ayan pa yung mga kamote. Marami. Ito ang latest na dating ng ating halaman dito. Gulayan. At ito, may sakit ang sili. Ito, nagdidilaw. At pagkawan, mahuhulog na yan. Merong kumakain na insekto. Kulang ako sa pang-spray o gamot para sprayan sana yan. Itong gawin na ito, nagpunla ako dyan ng kamatis. Sakaling makalusot. Tanim ko kasi yung kamatis dati. Nagtanim ako nung kamahalan. Nung namunga na, ay wala nang presyo halos. Mali. No timing. Eto, nagtanim akong patani. Ang mga tanim ko dating patani, wala. Hindi nag-click. Nagkandamatayan na nung inabot ng tagaraw eh.
Ngayon ito, may tubig na yung sapa. Ayan lang yung sapa. May tubig. Kaya dito ako nagtanim. Para nadidiligan ko ng maayos. Ayan. Yung iba namatay eh. Tinamnan ko na lang siling labuyo. Ayan. Ayan, mga gabi. Doon. Ayan. Ayan ang mga tanim. At ito yung kulay maroon ang dahon, ang tangkay ng gabi na to. Pero napakaligat ng ano niya, yung laman. Ayan. Dito ang igibang ko. At yung mga kangkong na yan, naitanim ko na yan. Ayun, may sumingit na mga damo. At kumuha na ako dyan ng inulam ko inadobo ko. Masarap tong kangkong na ito ngayon parang kagaya nung mga tititinda sa Maynila na kangkong. Ayan dilaw ang kanyang tangkay o mga talbo. Ayan. Mga kamote. Yung iba pinapakain ko lang sa itik. At tinatagtad ko yan yung dahon ng kamote. Ayan, ganyan yan. Kaya ang mga pechay natin. At eto, meron tayong mandala rito. Eto. Dayami. Hindi ko pa naharap. Dadagdagan ko pa yan. Yan ang inihahanda ko para sa pag naharap ko yung magkabuti. Magkukulture tayo ng kabuti. Okay, mga kaibigan. Ganito na lang itong ating video. At magtatanghali na naman, magluluto. Ay yung aso ditong isa, bantay. Bugawin mo yung mga manok ha. Yan. Okay. Ay, may sampayan dito At ayun yan, dragon fruit At dinidiligan ko yan. Ngayon, isang rekwang ilang timbang tubig, dinidilig ko dyan. Dito, kalamansi. May bunga na. Ayan namumulaklak at may mga busil-busil na siya. Hindi maglalaon at may makukuha na tayong kalamansi dyan. Ayan dragon fruit. Para ito dito ko tinanim, patay na ipil-ipil puno. Matagal yan bago masira. Kailangan ng dragon fruit yung matatag na aakyatan niya. At matagal. Kasi taon-taon na ang matagal bago mamatay ang dragon fruit. Tuloy-tuloy yata yan. Hanggang kumapal lang kumapal. Okay, ganun lang tayo, friends. Salamat sa inyong panonood ng ating video. At magluluto naman tayo ngayon. Have a good day and God bless us. Thank you.